Pinapahalagahan ang sakripisyo ninyong lahat kasi magkakasama ulit tayo ngayong gabi, lalo na sa mga Bible study at mga bisita sa pagpupulong ng United Parañaque Sukat Congregation. Pakisuyo, simulan natin yung pagpupulong ngayong gabi sa pamamagitan ng pag-awit para kay Jehovah. Kung angkop, tayo tayo at umawi tayo. Awit bilang 86. Ang pamagat, dapat tayong maturuan. Halaw sa Isaiah 54 at 54:13. Pagkatapos, pakisuyo natin si Brother Danilo Calzo sa opening prayer. Pakisuyo sa awit. Pagkatapos po ng aming masigla at mula sa pusong pag-awit ng papuri sa inyo banarapan ng mga Yehova, muli kami lumalapit sa inyo sa bisa ng panalangin na naging posible po dahil sa pantubos. Napakadakila ng inyong mga katangian ng mga Yehova na sa oras na ito na aming pagpupulong ay muli nyo kaming tuturuan at malalaman namin ang mga katangian nyo sa aming mga pagpupulong. Sana po Ama yung gabayan ng bawat isa sa amin, mga bibahagi, ganoon din mga tagapakinig, upang ang bawat isa sa amin ay makinabang sa paraang espiritual na tutulong sa amin upang kami mapatibay pa samantalang kami narito pa sa isang magulo at maligalig na daigdig. Patukusuyo Ama, patawarin kami sa makamalian din naming nagagawa sa inyong banarapan sa kabila ng inyong kabutihan ay nagagawa namin dito. Sikapin din po namin magpatawad sa mga nagkamali sa amin. Dalangin po namin ito, mga papurit pasalamat. Sana po, tanggapin niyo sa langit sa pangalan lamang ng inyong anak na Kristo Jesus. Salamat Brother Danilo Calzo sa taus-pusong panalangin. Nananabik tayo sa mga pampatibay, pampasigla ulit ni Jehovah gamit yung organization niya. Ano kaya yung mga aabangan natin? Papansin natin sa ating workbook, nahati sa 3 programa yung pagpupulong. Doon sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, ano yung handa mong isakripisyo? Doon sa maging mahusay sa ministeryo. Pwede nating i-apply ito sa ating ministeryo ngayong linggo. Sa pamumuhay bilang Kristiyano, paano kaya natin ipagpapatuloy yung mga personal study natin kahit may mga hadlang? At doon sa ating CBS, 2 aral kay Jesus, sa ministeryo at sa mga himalang ginawa niya. O Beno, excited tayo dito sa unang bahagi. Point number 1. Pakinggan natin si Brother Ezekiel magpili. Ipapahayag niya, ano ang handa mong isakripisyo?
isa itong personal na tanong. Kaya ba natin sagutin ito? Ano ang handa mong isakripisyo? O ano ang handa nating isakripisyo? Bakit tayo dapat magsakripisyo? Para kanino ang gagawin natin sakripisyo? E di alamin natin. Pakisuyo sa Isaiah 54:13. Ganito sabi, "At ang lahat ng anak mo ay tuturuan ni Jehovah, at magkakaroon sila ng saganang kapayapaan." Sa teksto, nakita natin ang ating makalangit na Ama, gustong-gusto niya na ang kanyang magiging lingkod ay tuturuan niya. Kaya nandito tayo sa Kingdom Hall para maturuan din. Oo, lahat tayo, kabilang man tayo sa ibang tupa o doon sa may makalangit na pag-asa, lahat tayo dapat maturuan. Katuparan ito na napapansin natin sa ngayon, katuparan ng hula doon sa Isaiah 2:1-13 na napakaraming tao sa ngayon ang pumupunta sa tunay na pagsamba. May pansin natin, marami tayong mga Bible study ng mga bisita. Natutupad na sa panahon natin iyan. Ano ba ang dapat nating gawin? At para magkaroon tayo ng isakripisyo natin. Ano yung dapat natin isakripisyo? E di tignan natin yung kasunod na teksto. Isaiah 55:1-2. Ganito sabi, "Hali kayo, lahat kayong nauuhaw. Hali kayo sa tubig, kayong mga walang pera. Hali kayo, bumili kayo at kumain. Oo, hali kayo, bumili kayo ng alak at gatas ng walang kapalit na pera o anumang bayad. Bakit kayo nagbabayad para sa hindi naman tinapay? At bakit ninyo ginagastos ang kita ninyo sa hindi naman nakakabusog? Makinig kayo mabuti sa akin at kumain kayo ng bagay na mabuti at masisiyahan kayo sa masasarap na pagkain." Saan tumutukoy ang mga tekstong ito? Walang iba kundi dun sa katotohanan na dapat nating malaman. Saan ba ikinumpara itong katotohanan na dapat nating makuha? Ang katotohanan nito ay nasa Biblia. Sa teksto, binanggit yung tubig, binanggit yung gatas, at binanggit yung alak. Saan kumakatawan o lumalarawan itong tatlong ito? Unahin natin yung tubig. Alam natin na kapag ang tubig, lalo na kung ito ay malamig, siyempre nakaka-refresh ko ito. Ganyan din ang salita ng Diyos. Tunay na nakaka-refresh ko ito. Kumusta naman ang gatas? Oo, ang gatas ay tumutulong, lalo na kung bata pa lang tayo. Madalas tayong uminom ng gatas hanggang sa paglaki natin. Hanggang sa panahon natin ngayon, sa edad natin ganito, umiinom pa rin tayo ng gatas. Dahil ang gatas ay nagpapalakas, gaya din ng salita ng Diyos, na nagpapalakas at tutulong ito sa atin para sumulong sa espiritual. Kumusta naman yung alak? Inilarawan din yung alak para saan? Sa Biblia, pagka binanggit yung alak, ito ay nakakapagpasaya ng puso. Oo, ang alak, nasa katulad na paraan, kagaya ito ng katotohanan. Kapag nalaman natin yung katotohanan at isinabuhay natin yung mga natututuhan natin dito, ito yung magpapasaya sa atin. Kaya nga napakaganda yung paglalarawan ng katotohanan na dapat natin bilhin. Yung katotohanan na yon na makikita natin sa salita ng Diyos, walang iba kundi ang Biblia. Ano ngayon yung dapat natin isakripisyo para mabili natin yung katotohanan? Tatalakay lang tayo ng isa. Ano iyon? Yung panahon. Oo, sino man ang nais magkaroon ng katotohanan, kailangan bilhin niya yung panahon niya doon sa mahalagang bagay. Kumbaga yung panahon niya, aagawin niya yun para matuto siya ng katotohanan. Paano niya magagawa iyon? Magagawa niya yun sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia, personal na pag-aaral, paghahanda at pagdalo sa mga pulong. Hindi lang yun, kung babanggitin niyo yun, babasahin natin Isaiah 5:15-16, binanggit niyo na dapat sa footnote nga yung bilhin natin yung angkop na panahon. Kumbaga kung ano yung mas mabuti,
bawasan natin yung time natin sa ibang mga bagay para pag-aralan yung salita ng Diyos, ang katotohanan. Kaya sabi pa dito, gaanong karaming panahon na yung ginugol natin o isinakripisyo natin para makilala ng higit ang Diyos na Jehovah. Gaya nga ng unang issue ng Watchtower, sabi doon, inihalin tulad yung katotohanan sa isang bulaklak. Isang mainhing bulaklak. Sabi dito, huwag makontento sa isang bulaklak ng katotohanan. Kung sapat na ang isa, ay wala na sanang iba pa. Patuloy na magtipon, humanap ng higit pa. Tanungin ang sarili, gaano na karami ang aking mga bulaklak ng katotohanan? Kumusta tayo? Kumusta kayo ng mga Bible study namin? Ano ng katotohanan yung nalaman nyo? Sapat na ba sa inyo nakilala nyo si Jehovah? Hindi dapat. Sapat na ba sa inyo na mag-study na lang? Hindi rin dapat. Kasi may isasakripisyo kayo. Ano isasakripisyo natin kagaya namin, na mga lingkod na ni Jehovah, marami na kaming isinakripisyo. At bukod doon, patuloy kami na nag-aaral, kumukuha ng katotohanan. Hanggang ito, sa bagong kaayusan. Pagdating ng paraiso, kukuha pa rin tayo ng kaalaman sa Diyos na Jehovah. Kaya bukod doon, sa pagkuha ng panahon, talagang kailangan natin iyon. Pasuyo sa ating artwork. Napansin nyo sa artwork, no, isang personal question ulit ito, tanungin natin yung sarili natin. Paano ko mapapaganda ang kalidad ng personal study ko at gawin itong mas regular? Kumusta pa rin tayo? Mayroon ba tayong personal na study? Dapat magkaroon tayo. Gaya nakita natin sa larawan, yung brother diyan, nasa edad pa lang yan, marahil ay binatilyo pa lang ito, nasa binata. May kita natin na masikap na siya. Masikap na siya. Marahil ang kapatid na ito ay mayroong personal na study. Paano natin magagawa iyan? E di, basahin natin yung teksto, Isaiah 55:3. Sabi dito, makinig kayo at lumapit sa akin. Makinig kayo at patuloy kayong mabubuhay. At maikipagtipan ako sa inyo na isang walang hanggang tipan, kaayon na mapagkakatiwalaan kong pangako na magpakita ng tapat na pag-ibig kay Jehovah. Saan natin magagamit ito? Magagamit natin ito sa pagdalo sa mga pulong. Kapag nandito tayo sa mga pulong, ano dapat nating gawin? Makinig sa mga pulong. At kung meron tayong gadget, gaya nga na binanggit, ilagay natin sa silent mode para hindi siya makakagambala kasi nakakagambala yung paikinig natin kapag meron tumunog na mga cellphone. Madidistract yung mga nakikinig ng mga kapatid. Kaya sa pamagitan ng paikinig ng mabuti, gaya nga nabanggit sa teksto, isa yan para maligtas tayo, no? Kasama yan. Kaya ano natutuhan natin sa maiksing pahayag na ito? Sabi dito, may isinakripisyo na ba tayo? Oo, tayo bilang mga lingkod ni Jehovah, marami na tayo na isakripisyo. Pero mabalik tayo sa mga Bible study natin. Ano na sinakripisyo nyo? Marahil ang pagba-Bible study nyo, sakripisyo na yon. Kaya kinukomendahan namin kayo sa pagba-Bible study nyo. Pero kumusta? At para sa atin lahat, hanggang doon na lang ba kayo na Bible study namin? Bakit ba kayo nagba-Bible study? Nababasa ni Jehovah yung motibo ng puso natin kung bakit tayo nagba-Bible study. Baka wag man lang sanang mangyari iyon na meron kayong motibo kung bakit kayo nagba-Bible study. Sana ang motibo nyo paglingkuran ng Diyos na Jehovah. Kung gagawin niyo yan, masasagot natin yung tanong na ano ang handa mong isakripisyo. Maraming salamat, Brother Ezekiel Magpili. Ready na kami sagutin yung tanong na ano ang handa naming isakripisyo. Excited na tayo marinig yung komento ng bawat isa. Pakinggan natin si Brother Andy Panganiban. Pangungunahan niya ang point number 2, espiritual na hiyas. Sino po ang nagnanais bumasa ng Isaiah
5417. Kay Brother Gab. Ano bang sandata ang gawin para ipanlaban sa iyo ay hindi magtatagumpay? At hahatulan mo ang sinumang magsasalita laban sa iyo sa panahon ng paghatol. Ito ang mana ng mga lingkod ni Jehovah, at ang katuwiran nila ay mula sa akin, ang sabi ni Jehovah. Salamat sa malinaw na pagbasa. Para sa ating unang tanong, anong tatlong katotohanan ang ipinapaalala sa atin sa unang bahagi ng tekstong ito? Pwede niyo pong ibigay yung una. Kay Brother Odi. Yung una po dito sa Juan 15:20 na kung paanong ang Panginoong Jesus ay nakaranas ng kapuutan ng mga tao, aasahan din natin bilang mga follower ni Jesus na kapupuutan din po tayo. Salamat po. Ano naman po yung ikalawa? Kay Sister Austria. Ayon sa hula ni Isaias, hindi lang ba tayo basta kakauputan ng mga kaaway. Gagamit sila ng iba't ibang sandata, kagaya ng lantarang kasinungalingan, at saka sandata laban sa atin bilang ito ay mga tusong panlilinlang at ang lantarang kasinungalingan. Salamat po. At yung pangatlo? Kay Sister Manalo. Sinabi din ng Diyos na Jehovah na anumang sandata ang gamitin sa atin ay hindi magtatagumpay. Gaya din ito ng isang pader na proteksyon sa isang malakas na bagyo. Pinaprotektahan tayo ng Diyos na Jehovah mula sa bugso ng mga paniniil at hindi magtatagumpay ating mga kaaway. Nagawan tayo ng permanenteng pinsala. Salamat po. So nalaman natin yung tatlong katotohanan na pinapaalala sa atin. Ngayon, ano yung aral? Ano yung may tuturo sa atin ng tekstong ito na magagamit natin sa panahon natin ngayon? Kay Brother Roy sa likod. Kumbaga yung aral dyan, witness protection eh. Kumbaga, mamatay man tayo mabuhay sa sistema ito ng mga bagay ni Satanas, hindi tayo dapat matakot at para kay Jehovah tayo dapat. Salamat po. Kay Sister Atamosa. Na yung pansamantalang pag-atake po sa bayan ni Jehovah ay sandali lamang. Pero yung protection na ibibigay po ni Jehovah ay tulad ng isang matibay na pader na sasanggalang sa mga matitinding bagyo na makakaasa po tayo na ang bayan niya patuloy niya pangangalagaan bilang tagapagligtas. Salamat po. May iba pang punto kay Sister CK sa likod. Ano man ang gawing pananakot ni Satan, wala itong magagawa para sa mga lingkod ni Jehovah sapagkat si Jehovah ang nakikipaglaban dito. Magagawa din natin bilang bayan ni Jehovah na mapagtagumpayan ito kung patitibayin natin ang ating pananampalataya. Magiging matibay ang ating pananampalataya kung pasusulungin natin ang ating kaalaman sa Kanya. Salamat po. Malinaw na po yun. Dako natin yung ikalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Kay Sister Lilia Vasquez. Sa Isaiah 55:11, binanggit doon na yung salitang lumalabas sa bibig ng Diyos na Jehovah ay hindi babalik ng walang resulta. Kaya kapag ang Diyos na Jehovah ay nangako, lagi niya itong tinutupad. Kaya naman natutunan ko na kapag ako ay nangako o nanata, dapat ko rin itong sundin o tuparin sa abot ng aking makakaya. Salamat po. Kay Sister Jana Atamosa sa likod. Sister Jana, thank you. Isaiah 55:3, nagsilbing paalala po ito sa akin mula kay Jehovah na laging magbigay pansin sa kanyang mga nasusulat na payo sa Bible. At para maging posible ito ay sisikapin ko na maging physically present at not mentally absent tuwing may mga pagtitipon dito po sa Kingdom Hall. At ganoon na din po sa mga assembleya. At mangyayari lang po ito kung paghahandaan ko po ang mga tatalakayin sa mga pagtitipon at makikinig po sa mga nagsasalita sa plataforma po.
Salamat. Magandang isang halimbawa para sa isang kabataan. Kay Sister Herotani, Tess. Nagustuhan ko yung Isaiah 54:7. Sabi rito, sa maikling panahon ay pinabayaan kita, pero dahil sa matinding awa ay kukunin kitang muli. Nakakaantig ang mga salitang ito ni Jehovah na nagpapakita sa atin ng kanyang kadakilaan. Sabihin na natin na nagagalit ang Diyos, subalit ito ay madaling lumipas at humupa. Dahil hinahalinhan ito ng kanyang pag-ibig at awa, ipinapakita rin dito na ang maibiging kabaitan ng Diyos na Jehovah ay tumatagal ng panahon walang takda. Kaya kapag tayo ay nagkakasala, hindi tayo dapat mag-atubiling, magsisi at agad na humingi ng tawad dahil mas nangingibabaw ang pag-ibig ng Diyos sa atin kaysa sa galit. Magandang punto po yan. Kay Sister Eya, Maglangit. Kahit may sandaling disiplina ang Diyos na Jehovah tulad ng sinasabi sa Book of Isaiah 54:7-8, panandalian lang naman yung galit ni Jehovah pero pangmatagalan naman at mas matindi yung kanyang awa. Kaya yung mga pagsubok natin sa buhay hindi naman to permanent at may kasunod na pagpapala para sa mga tumutugon ng tama. So tanggapin po natin yung disiplina ng may humility, huwag po tayong ma-stuck dun sa mga mistakes na nagagawa natin. Magtiwala tayo sa pagmamahal ni Jehovah at tandaan natin na panandalian lang naman ang yung hirap, pero pangmatagalan naman yung pagpapala sa atin ni Jehovah. Salamat po. Kay Brother Francisco, sa gitna. Isaiah 55:8. Hindi sa lahat ng sitwasyon, kailangan muna natin lubos maunawaan ng isang bagay bago tayo sumunod. Minsan sapat na alam natin na si Jehovah ay nagsabi nun. Kasi yung pagsunod, hindi lang naman dahil alam natin yung isang bagay. Sumusunod tayo kasi alam natin na si Jehovah ay nagsabi nun. Kaya siya sabi sa Isaiah 55:8, yung kaisipan ni Jehovah, hindi natin kaisipan. Salamat. Kay Sister Ampi Calso sa likod. Ang Isaiah 55:1 and 2, tumutukoy ito sa kahulugan ng pagbilin sa katotohanan. Inantilot ito sa kanyang salita, tubig, gatas at alak. Gaya ng malagmang tubig, ang Biblia mula sa ating Diyos nakakapag-represko sa atin. Gaya ng gatas, napapalakas tayo at tumutulong sa mga bata na lumaki. Ang salita, nagpapalakas at tumutulong din sa atin na sumulong sa espiritual. Ang alak naman, nagpapasaya sa atin lahat, lalo na ang paraan nating pamumuhay, ikinakapit sa ating sarili, nakasad sa Biblia at nagpapasaya ito sa atin. Magandang punto po yun. Salamat po. Kay Sister Gasel. Kapag nakagawa po tayo ng mga lubhang kasalanan, pwede po tayo manghina at makonsensya. At kapag nakonsensya po tayo, apektado po yung mga kilos at paggawi natin, mga pananaw natin sa buhay. At na yung pakiramdam natin, wala yung kabuluhan yung mga bagay na ginagawa natin para kay Jehovah. Pero nakakatuwa po yung Isaiah 55:6, tumutulong sa atin ito dahil inaanyayahan tayo ni Jehovah na gawin ulit na maging mahusay at maging malapit yung kaugnayan natin sa Kanya. So kailangan lang natin gawin. Ang gusto niya gawin natin yung tama, ipagtapat natin sa mga elder para matulungan tayo na maibalik yung mabuti nating kaugnayan sa Kanya. Mahusay, salamat po. May 1 minuto pa po tayo. Kay Sister Likanda. Pakisuyo. Nagustuhan ko rin po dito sa Isaiah 54:17 bilang tagasunod po ni Kristo, inasahan ko na po na kapuputan ako ng Diyos o pag-uusigin. Pero lagi ko lang pong tinatandaan na hindi po ako dapat matakot dahil si Jehovah mismo ang makikipaglaban. Kaya hindi sila magtatagumpay. Lalo na po kapag pinag-uusig po ako, lalo po ako nagsisikap na paglingkuran ang Diyos na Jehovah at hindi ko rin po pinapahintulutan na maano ako ni Satanas mapigilan. Pinagsisikapan ko po na kahit sa maraming mga pagsubok, makapaglingkod po ako sa Kanya para mapasaya ko po ang Diyos na Jehovah. Salamat po, Sister. Dito na po nagtatapos ang ating talakayan. Marami pong salamat sa mga nakibahagi at sa mga nakapagpapatibay niyong komento. Balik na natin sa Chairman.
Maraming salamat din, Brother Andy Panganiban, sa maayos na pagtalakay at sa inyong mga kapatid at mga Bible studies sa nakakapagpatibay ng mga komento. Nananabik na tayo sa mga assignments ng mga estudyante. Unahin natin ang point number 3, pagbabasa ng Biblia. Pakisuyan natin, pakinggan natin si PJ, Prince Jacob. Babasahin niya ang Isaiah 54, 1 hanggang 10. Pakinggan natin. Humiyaw ka sa kagalakan, ikaw na babaeng baog na hindi pa nanganak. Magsaya ka at humiyaw sa kagalakan, ikaw na hindi pa nakaranas ng kirot ng panganganak. Dahil ang mga anak ng pinabayaan ay mas marami kaysa sa mga anak ng babaeng may asawa. Ang sabi ni Jehova, paluwangin mo ang iyong tolda, palakihin mo ang mga telang pantolda ng iyong maringal na tabernakulo. Huwag kang magtakda ng hangganan. Habaan mo ang iyong mga panaling pantolda at patibayin mo ang iyong mga tulos na pantolda. Dahil lalawak ang mga pahangganan mo, pakanan at pakaliwa. Kukunin ng mga supling mo ang mga bansa at titiran nila ang mga tiwangwang ng mga lunsod. Huwag kang matakot dahil hindi ka mapapaya at wala kang dapat ikahiya dahil hindi ka mabibigo. Dahil malilimutan mo ang kahihiyan mo noong kabataan ka at ang kadustaan ng pagiging biyuda ay hindi mo na maalala pa. Dahil ang iyong dakilang may likha ay parang asawa mo. Jehova na mahukbo ang pangalan niya at ang banal ng Israel ang iyong manunubos. Tatawagin siyang Diyos ng buong lupa. Dahil tinawag ka ni Jehova gaya ng asawang babae na pinabayaan at namimigati. Gaya ng babaeng pinakasalan noong panahon ng kabataan at pagkatapos ay tinakwil ang sabi ng iyong Diyos. Sa maikling panahon ay pinabayaan kita, pero dahil sa matinding awa ay kukunin kitang muli. Sa bugso ng galit ay sandali kong itinago mula sa iyo ang aking muka. Pero dahil walang hanggan ang aking tapat na pag-ibig ay maaawa ako sa iyo. Ang sabi ng iyong manunubos si Jehova. Para sa akin, gaya ito ng mga araw ni Noe, kung paanong isinumpa ko na ang tubig ni Noe ay hindi na muling tatakip sa lupa. Isinusumpa kung hindi na ako magagalit sa iyo at hindi na kita sasawayin, dahil ang mga bundok ay maaaring maalis at ang mga burol ay maaaring mayanig. Pero ang ating tapat na pag-ibig ay hindi aalisin sa iyo, at ang aking hipan ng kapayapaan ay hindi mayayanig, ang sabi ni Jehova na naawa sa inyo. Very good, PJ. Napakaganda ng pagbabasa mo. Napakalinaw. Proud na proud sa'yo si Jehova at natuto kaming lahat sa'yo. Mahusay si PJ kasi ina-apply niya yung lesson 11 dito sa brochure natin, maging mahusay sa pagbabasa. Kita natin dito, PJ, yung sigla, ibig sabihin kung ano yung nararamdaman nung nagsasalita dun, PJ, yun din yung emotion na ipapakita natin. Kaya pwede ka pa mag-improve, PJ. Excited kami sa mga susunod mong bahagi. Halimbawa, kapag yung emotion noong nagsasalita dun, PJ, masaya, pwede natin pakita sa mukha natin na masaya din tayo. Kaya very good yun, PJ. Salamat. Dito na tayo sa second part ng program natin, maging mahusay sa ministeryo. Point number 4, pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ang detalye at setting, bahay-bahay. Ipakipag-usap ang isang katotohanan na nasa Appendice A ng brochure na mahalin ang mga tao. Pakinggan natin si Sister Jennifer Jacinto, ang kanyang kasama, kapartner, si Sister Gazelle Arjona. Salamat, Ate Gazelle, sa pagpapatuloy mo. Napansin kita kanina, bigla kang nalungkot pagkatapos ng kausap mo sa phone. Oo, kasi tumawag na naman yung kuya ko. Yung mama namin nagkakasakit na naman ngayon. Nalungkot ako kasi alam mo yun, ang layo ko sa kanila. Ay hindi man lang ako makadalaw para sana magbisita sila doon. Nakakalungkot nga yung balitang yun at hindi talaga natin maiwasan yung ganyang mga problema, ang pagkakasakit. Pero alam mo ba, Ate Gazelle, sa kabila ng mga nararanasan natin sa ngayon,
meron palang magandang kinabukasan ang naghihintay sa atin sa hinaharap. Magandang kinabukasan. Oo, naging posible ito dahil sa ang Diyos ang naglaan ng tunay na pag-asang iyon. At ang isa sa mga pangako niya sa atin sa hinaharap, aalisin niya ang mga sakit at ang mga kapansanan. Talaga? Pwede niyang gawin yun? Oo, at mababasa natin yun sa Bible sa Isaiah 33:24 at 35:5. Pwede bang pakibasa mo? At wala nang nakatira doon ang magsasabi, may sakit ako. Sa panahong iyon, madidilat ang mga mata ng bulag at mabubuksan ang mga tenga ng bingi. Ang pilay ay tatalon gaya ng usa at ang dila ng pipi ay hihiyaw sa kagalakan. Oo nga no. Parang nai-imagine ko kapag mangyari yan. Parang wala nang dahilan para malungkot. Oo, tama ka dyan. At alam mo ba, Ate Gazelle, pwede mo din higit pang kilalanin ang Diyos na nangako niyan sa atin. At pwede natin yung pag-usapan sa susunod na pagbabalik ko. Sige, pwede naman. Buti na lang pala nakipag-usap ako sa iyo. Medyo nabawasan yung problema ko. Salamat Salamat din. Salamat, Sister Jennifer Jacinto at Sister Gazelle Orjona sa bahaging iyon. Si Sister Jen, ina-apply niya yung counsel sa brochure na Mahalin ng mga Tao. Lesson 1, may interes sa kausap. Point number 4, magmasid. Maganda yung mga subtitles dyan. Nakita nyo, letter A. Ano kaya ang nasa isip ng kausap natin? Sister Jen, nag-adjust siya. Ano yung concern nung may bahay, Sister Gazelle? May family member na may sakit, may kapansanan. Ano yung shinare ni Sister Jen? Yung angkop na teksto na magpapatibay doon sa kausap niya. Paano natin nasabi na effective yun? Ano sabi ni Sister Gazelle o nung may bahay? Oo nga no, nai-imagine ko. O, yun ang kagandahan sa ministry. Kapag nagmasid tayo, nagpakita ng interes, tuloy-tuloy yung interest nung may bahay. O, dito tayo sa point number 5. Pagpapasimula ng pakikipag-usap. Same lang sila ng senaryo, pero kanina bahay-bahay. Ngayon naman, public witnessing, ipakipag-usap ang isang katotohanan na nasa Appendice A pa rin ng brochure na Mahalin ng mga Tao. Pakinggan natin si Sister Vanessa Salvacion, kapartner niya Sister Krista Ria Paharilyaga. Hi ate, parang ngayon ko lang kayo nakita dito Nakaipo na rin po ako bago lang po kayo nagtitinda dito, no? Oo, bago lang ako. Nagtinda ako kasi hindi na kaya ng income ng asawa ko. Grab driver kasi siya. Di ba ang taas ng presyo ng gasolina ngayon? Tapos may estudyante pa kami. Ay nako, sana matapos na yung digmaan sa Middle East. Oo nga, totoo yan, te. Ang laki ng dinagdag ng presyo. Mga ilang weeks pa lang yung nakakaraan. Pero balita ko, te, magro-rollback daw this week Sana maibaba nila agad, no? Yung nabanggit nyo naman tungkol sa digmaan, marami talaga nag-aalala tungkol dyan at marami talagang apektado. Pero tingin nyo kaya matapos pa yung digmaan balang araw? Di ko alam. Alam nyo, te, may ipinangako ang Diyos tungkol dyan. Gusto ko i-share sa inyo saglit. Ito, sa Awit 46:9. Basahin ko Ito po. Pinatitigil niya ang mga digmaan sa buong lupa, binabali niya ang pana at dinudurog ang sibat. Sinusunog niya ang mga karawahing pangmilitar. Yan. Kaya sa hinaharap, ang Diyos mismo ang kikilos para wakasan ng mga digmaan. At darating ang panahon na magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa buong mundo. Ay, kaya ba talagang gawin yan ng Diyos? Bakit hindi niya pagawin ngayon? Alam mo, maganda yung binasa mo sana pero parang ang hirap naman paniwalaan. Saka na lang tayo mag-usap pag ready na yung isip ko, ha? Okay, te, naintindihan ko. Di bale, dito lang naman po kami nakapwesto palagi. Pwede tayo mag-usap anytime. Sige po. Salamat, Sister Vanessa Salvacion at Sister Krista Paharilyaga sa magandang bahagi na yon. Kita natin, same lang ng senaryo, same lang ng counsel. Doon sa lesson 2, pagiging natural, point number 3, magmasid pa rin. Pero dito, gagamit tayo ng mga keywords, gagamit tayo ng mga salita para makapag-share. Halimbawa, doon sa bahagi ni Sister Vanessa, ang concern ng may bahay o yung nakausap niya sa public witnessing, yung sa digmaan. Sinabi ni Sister Vanessa, alam mo, te, yung term na alam mo ba, effective yun sa ministry. Kasi parang
may malalaman silang bago connected dun sa concern nila. May isa pang point na maganda dun yung nakausap niya sa public witnessing, hindi pa ready makipag-usap. Sabi dito sa council, huwag pilitin. Maganda yung ginawa ni Sister Vanessa. Nandito lang naman kami. Next time, usap ulit tayo. Magandang mga point yon. Dito tayo sa point number 6. Pakikipag-usap muli, public witnessing pa rin. Bigyan ng contact card ang kausap mo. Pakinggan natin, Sister Linda Masangkay, kapartner niya, Sister Feli Magpili. Hi po ate. Last time, yung nakuha ko rito, nabasa ko na. Pero, bakit kaya ganun? Sabi kasi masayang buhay. Pero para sa akin, mas lalo po akong na-stress Dahil yung latest na balita ngayon, di ba? Yung tungkol sa digmaan, ay yung bigla ang pagtaas ng petrolyo, apektado tuloy yung budget ko. Kasi nag-budget ako, yung LPG, naging doble yung presyo. Kaya naiisip ko po, at ganoon din yung latest palang balita ngayon dito sa Pilipinas, doon sa may Taguig about sa demolition. Napakalungkot Kaya naawa ko sa mga tao na nawalan ng mga bahay. Kaya naiisip ko, may Diyos kaya? Bakit pinapabayaan tayo ng Diyos? Naintindihan ko yung damdamin mo. Sa katunayan, kung maglalagak tayo ng tiwala sa gobyerno ng tao, mahirap makamit yung isang masayang buhay magpakailanman. Pero alam mo, ang Diyos ay maibigin, makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang baguhin lahat yung mga nararanasan natin ngayon. Sa katunayan ay malapit na niyang gawin iyon. Ay, talaga po. Ang ganda namang pakinggan. Pero kailan kaya at paano? Ayan, so nais kong sagutin iyan sa susunod na pagkakataon. Pero pansamantala, bigyan kita ng contact card. Nandito yung number ko, pwede mo akong tawagan. At pwede din ikaw tumawag sa akin. Yan, at yung website namin, pwede kang bumisita. Ay, sige po ate, thank you ha. Itatry ko pong bisitahin yung website nyo sakaling madagdagan yung kaalaman ko at mawala yung pag-aalala ko masyado. Ibibigay ko rin po yung number ko sa inyo, ate. Sige, salamat. Salamat din, Sister Linda Masangkay at Sister Feli Magpili sa setting na yon sa public witnessing. Ito mga kapatid, pakikipag-usap muli. Ibig sabihin, nag-usap din sila dati pa, hindi to first time. Ano yung situation nila? Yung lumapit sa cart, nai-stress. Imbis na maging masaya doon sa brochure, na-stress lalo. Pero ano yung ginawa ni Sister Linda? Kinat niya ba? Bakit ka na-stress? Masayang buhay nga to Ano yung counsel sa lesson 9? May empatya. Point number 3, makinig mabuti. Sabi dito, hayaan mong sabihin ng kausap mo yung niloloob niya. Huwag nating ikakat. Huwag nating i-interrupt. Kasi kung makikinig kang mabuti, may papakita mong mahalaga sa'yo yung iniisip niya. Di ba? Naging interested yung kausap niya. Ano kaya yun? Binitin lang ni Sister Linda Masangkay. Kaya next time, mag-uusap sila. At ang mahalaga doon, kung sakaling di na tayo magkita nung kausap natin, yung contact card, yun yung magiging paraan ni Jehovah para magbigay pa rin ng good news. Mahusay, mga sisters. Balik tayo sa brother. Pakinggan natin ang isang bahagi. Dito sa point number 7, pahayag naman. Kung paano mag-aaral. Pakinggan natin si Brother Odi Belmonte. Marami sa atin ang nagbabasa ng mga publikasyon at material para sa pag-aaral. Pero napapansin mo ba na kung minsan, kahit nabasa mo na, may mga pagkakataon doon na hindi natin agad matandaan o hindi natin gaanong maunawaan. Kaya dito papasok yung kahalagahan ng hindi lang basta magbasa, kundi kung paano magkaroon ng kalidad ang ating pag-aaral. Kaya sa pahayag na ito mga kapatid, pag-uusapan natin ang 3 pangunahing paraan para maging kapaki-pakinabang ang pag-aaral na ginagawa natin. Ang una, tignan muna yung kabuuhang material. Ang ikalawa, hanapin at unawain ang mga mahahalagang ideya. At ang ikatlo, isipin kung paano ito i-a-apply sa ating buhay. Dakuan na natin ang unang punto. Tignan muna ang kabuuhang material.
Bago tayo magsimulang magbasa ng mga parapo, makakatulong kung titignan muna natin yung kabuuhang artikulo o kabanata. Halimbawa dyan kung babasahin muna natin o titignan muna natin yung paksa o yung pamagat. Kasi ito yung tutulong kung ano yung pinakatema ng pag-aaral na binabasa natin. Pagkatapos tignan din natin yung mga subtitulo, yung larawan, yung mga ilustrasyon at sumaryo. Sa ganitong paraan, tutulong ito para mas maging kapakipakinabang at magkaroon tayo ng ideya ano talagang initial idea nung inaaral natin ito. Sa madaling salita, parang pagtingin muna sa mapa bago maglakbay. Gayun din, mas magiging malinaw sa atin kung saan tutungo itong pag-aaral na ginagawa natin. Ang ikalawang punto, tignan muna, hanapin at unawain ang mahahalagang ideya. Habang binabasa natin syempre yung material, mahalagang hanapin din yung mga mahahalagang ideya. Halimbawa, kung may tanong doon sa pag-aaral, makakatulong kung guguhitan o mamarkahan natin yung mga sagot sa parapo. Paano kung wala namang tanong doon sa paragraph? Pwede pa rin nating markahan yung gusto nating tandaan. Malay natin, pwede nating ito magamit sa tinuturuan natin sa Bible o kaya sa mga pagpupulong. Mahalaga ring tignan o pansinin yung mga binabanggit na mga Bible verse doon sa paragraph. Kasi yun yung tutulong kung ano talaga yung pinakamensahe nung material. Sa katunayan, kahit ang Apostol Pablo, ginawa niya rin yung mga bagay na to na mababasa doon sa Hebreo 8.1. Sinabi dito sa Hebreo 8.1, ito ang pangunahing punto. Ano ibig sabihin yan? Ginawa rin ni Pablo na tulungan yung mga mambabasa para makita kung ano yung pinakamahalagang ideya ayon sa paliwanag niya. Kaya ina-apply din natin ito mga kapatid. Dako na tayo sa ikatlong punto, isipin kung paano ito i-apply sa ating buhay. Tandaan mga kapatid na hindi lang nagtatapos sa pagkuha ng impormasyon yung ginagawa nating pag-aaral. Mas magiging effective o kapakipakinabang ang pag-aaral natin kung iisipin natin paano ba natin ito i-apply sa ating buhay. Halimbawa, pwede nating tanungin sa sarili natin, itong natutunan ko sa binasa ko, paano ko kaya ito magagamit sa aking pamilya? O paano ko ito magagamit sa pangangaral ko, sa ministeryo? O paano ito makakatulong sa paggawa ng mga tamang desisyon? Kapag ginawa natin ito mga kapatid, hindi lang natin ito basta natatandaan yung mga information na binabasa natin, kundi parang sinusulat na rin natin ito sa ating puso at hindi natin namamalayan na na-apply na pala natin sa buhay natin yung mga inaaral natin. Bilang konklusyon mga kapatid, para mas maging kapakipakinabang at effective yung ating pag-aaral, tandaan natin yung tatlong pamamaraan. Ang una, tignan muna ang kabuuhang material. Ang ikalawa, hanapin yung mga mahahalagang ideya. At ang ikatlo, isipin kung paano ito i-apply sa ating buhay. Kapag ginawa natin ang mga ganitong hakbang, mas magiging malinaw sa atin kung ano yung inaaral natin. At mas madaling matandaan at ikapit sa buhay itong mga natutunan natin. Higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos na Jehovah na tagapaglaan ng mga inaaral natin na pinakikinabangan natin sa pang-araw-araw na buhay. Salamat, Brother Odi Belmonte, sa effort mo sa paghahanda nung pahayag na yon. Maganda yung bahagi, yung pahayag ni Brother Odi, kasi doon sa lesson 14, maging mahusay sa pagtuturo, idiin ang pangunahing mga punto. Yung pahayag ni Brother Odi, maganda kasi nilahad niya yung 3 punto. So, ibig sabihin tayo, bilang audience, abangan natin, ano kaya yung unang punto? O, tapos na siya. Ano yung ikalawa? Ano yung ikatlo? Bukod sa umpisa, binanggit niya rin doon sa dulo. Brother Odi, mas mapapahusay mo pa yung pahayag mo. Sabi dito, sa lesson 14, bago tayo mag-transition, lumipat sa susunod na punto. Sabi dito, huminto, sandali. Hayaan natin na ma-absorb ng audience yung unang punto. Kasi ang illustration dyan, parang pagkain.
Yung sa pahayag natin, sinusubuan natin ng pagkain yung audience, pero kung sunod-sunod, hindi natin hayaan na ma-digest, malunok, ma-absorb yung nutrients, mahirap, baka hindi nila ma-appreciate. Kaya imbis na dumiretso sa, ito, ikalawang punto, mag-pause tayo. O mga kapatid, yan yung unang punto, ito naman yung ikalawang punto, para may transition. Salamat sa effort. Nagpapasalamat tayo sa mga kapatid na gumanap ng bahagi ngayong gabi. Dito na tayo sa susunod na part ng program, pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago yun, tayo kung angkop. Awitin natin ang awit bilang 97, Kailangan ang salita ng Diyos para mabuhay. Halaw sa Mateo 4:4. Pakisuyo sa awit. Salamat sa masayang pag-awit nyo mga kapatid. Dito na tayo sa point number 8. Ipagpatuloy ang personal study kahit may hadlang. Pakinggan natin si Brother Thomas Villavicencio sa kanyang pagtalakay. Minsan ba mga kapatid kayo ay nag-set ng araw, oras para sa inyong regular na personal study? Pero bakit hindi nyo ito nagawa? Baka naging hamon sa inyo bilang isang nanay yung pag-aasikaso ninyo sa inyong mga anak. At kung isa ka namang ulo ng pamilya, baka busy ka sa iyong mga gawain.
Pero bakit mahalaga mga kapatid na kahit tayo ay may mga hadlang, bakit dapat nating ipagpatuloy yung ating personal study? May matututunan tayo doon sa halimbawa doon sa larawan. Tingnan natin kung paano natin i-apply din yung ginawa nung isang sister. Yan, makikita natin dyan na baka siya ay maghapon din sa nagtrabaho, pero ano ang ginawa niya mga kapatid? Nag-set siya ng oras para hindi malampasan niya yung kanyang regular na study. Anong oras yan? 5:35 a.m. Nasaan ba yung kapatid? Nasa kitchen. Malamang na magandang oras yan para sa kanya. So, matutularan natin dyan yung magandang halimbawa nung kapatid. At isipin din natin mga kapatid, kung tayo ay may pinapatibay na isang Kristiyano, isang kapatid na nahihirapang gawing regular yung pagbabasa araw-araw, ano po yung dapat nating gawin? Sa bawat hadlang, pwede tayong magbigay ng tip. Halimbawa, mga kapatid, yung 2 tip dyan, prinsipyo sa Biblia o artikulo na makatutulong sa kanya. Meron diyang 6 na bullet mga kapatid. Di talakayin natin. Halimbawa po mga kapatid, sinabi sa inyo na hindi ako mahusay magbasa. O si Brother Roy po. Doon sa brochure natin na pagbabasa at pagtuturo, napakahalagang bahagi ng pagtuturo ang pagbabasa. Lalo mga estudyante tayo ng Biblia. Pag sinabing hindi, ibig sabihin pwede. Pwede tayo magbasa kaya hindi tayo marunong o mahusay. Kasi ibig sabihin, kapag tayo ay nagbabasa na kahit hindi tayo mahusay, pero may reading comprehension tayo, ay maging potential tayo na mahusay na guro sa hinaharap. Pero kung hindi talaga tayo nagbabasa, ano na lang yung tuturo natin? Wala rin. Ayan, marami pong salamat. O si Sister Irene po. Tandaan po natin na may mga ilang ulat sa Biblia gaya po ni Moises, bagamat siya ay uutal-utal sa pagsasalita ay tinalalayan siya ni Jehovah. Si Jeremias nakadama po siya ng bata pa siya pero pinalakas din siya ni Jehovah. Si Jesus man po bagamat bata pa ay nasa templo na para mangaral. Kaya para mapagnagumpayan po yung mga ganyang klase ng hamon, malaki po yung binabanggit ng Lucas 11:13 na magbibigay si Jehovah ng banal na espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Kaya malaki po ang nagagawa ng banal na espiritu para matulungan ng isa na maging mahusay sa pagbabasa at maging regular na magkaroon ng personal na pag-aaral. Ayan, marami pong salamat. Doon po sa ating brochure na Masayang Buhay, doon sa Aralin 1, makakatulong din po yung isang video. At doon po sa pangalawa, hindi ako nag-i-enjoy mag-aral. Ano po yung pwede nating gawin mga kapatid? Si Brother Odi po. Sa totoo lang po, mas nag-i-enjoy kami pag naglilibang kami, kapag ibang bagay yung ginagawa namin, kumpara sa pag nag-aaral ng Biblia. Pero pag na-realize namin kung gaano kahalaga yung mensahe na binabasa namin, gaya na binabanggit sa Roma 15:4, may enjoy namin yung pag-aaral na to kasi para pala sa amin tong binabasa namin o inaaral namin. Ayan, marami pong salamat. O sino pa po? Si Sister Michelle. Doon sa tanong ng mga kabataan sa publication natin, binanggit doon kung paano makakatulong sa atin yung Bible or paano natin may enjoy. Sinabi doon na pwede tayong pumili ng isang ulat sa Bible na gusto natin pag-aralan. Pwede rin tayong pumili ng isang pangyayari o isang bahagi sa mga ulat sa Bible. At pwede rin natin itong pakinggan, yung mga audio drama. At pwede rin natin basahin yung ulat na mag-isa o basahin ito ng malakas. Okay, maraming salamat. Sino pa po yung si Brother Roy po ulit? Doon sa awit 1:1 hanggang 3, binanggit doon maligaya ang isa. Sa 2, binanggit yung nagbabasa ng pabulong araw at gabi. Kaya kapag mahilig tayo magbasa, talagang mai-enjoy ho natin. Okay, doon po tayo sa pangatlo. Hindi ko alam kung saan magsisimulang magbasa sa Biblia o kung gaano karami ang babasahin ko araw-araw.
Ano pong prinsipyo or artikulo ang makakatulong doon sa ano? Si Sister MJ. Sige, opo. Ay, siyan pala. Doon po sa brochure na magandang masayang buhay, doon sa pinaka-last po, meron doon na, sabi doon na saan ka na ba sa pagbabasa mo ng Biblia. Pwede kang pumili doon kung ano yung gusto mo munang basahin para mag-enjoy ka. Nandun yung mga hari sa sinaunang Israel, pagbalik mula sa pagkatapon, doon ka sabihin na lang na doon siya pumili kung hindi niya alam kung paano siya mag-umpisa sa pagbabasa ng Bible. Okay, marami pong salamat. Marami po yan, mga kapatid. Si Sister Arjona po. Minsan kapag may mga project tayo, hindi natin alam kung kailan natin ito sisimulan. Pero pwede naman po palang hati-hatiin yon para sa gayon makakapag-umpisa ka na. So pwede rin po na basahin natin yung Biblia ng paunti-unti. Halimbawa, yung isang chapter, kung hard copy yung gamit natin, dalawang column yun. Baka ngayong umaga, isang column mo na, sa gabi naman, isang column. Hanggang sa ma-enjoy mo na, makita mong ma-enjoy mo yung Biblia, magiging regular na yun. Ayun, maraming salamat. Maganda po si Sister, si Sister Masangkay. Nung una, nainip po ako sa pagbabasa ng Biblia. Kung umpisahan ko po yung Genesis, sobrang haba. Sabi ko, ano ba yan? Jehovah God, ang haba-haba naman. Kailangan ko po kaya matatapos ito. So, nagpray ako na gusto ko ma-enjoy. So, ang ginawa ko po, inumpisahan ko doon sa maliliit na aklat, katulad ng Habakuk. Yan, maliliit lang po. Kaya nung lumaon, na-enjoy ko na po yung pagbabasa ng Bible. Ayan, maganda po yung ginawa ni Sister Masangkay. Halimbawa naman po doon sa pang-apat, ang daming babasahin. Ano ang mga dapat kong pag-aralan linggo-linggo? Si Sister Ampi po. Ang ginagawa ko muna, daily text muna sa pag-umaga. Pagbaba ko naman sa kwarto namin, pinag-aaralan ko ang ministry school, then Watchtower study. Binabasa itong lahat yan at ginuguhitan ko kung paano ko sasagutin. Pagkatapos kong basahin ang lahat ng bagay, pag-aral ko rin muna ang nasa likuran ng Watchtower at dinitingnan ko lahat na karanasan at maging gumising. Ayan, marami pong salamat. Si Sister Maglangit po. Pwede po tayong mag-focus lang dun sa isa or dalawang topic per week. For example, isang article plus related Bible verses. Kasi po, yung ulat din naman ng Biblia sa Kawikaan 4:18, ang pagkaunawa ay unti-unting lumiliwanag. So yung pinaka-main point po rito, hindi kailangan sabay-sabay, step by step lang po yung learnings natin. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga payo. Doon po sa pang-5, masyado akong busy kaya hindi ako makahanap ng oras para makapag-aral. Si Brother Jacinto naman po. Maganda yung prinsipyo po sa Pilipos 1:10. Binanggit doon na makita ninyo kung ano ang mas mahalagang bagay. Ang punto po dito yung time management. Ngayon, pwede nating i-elaborate sa kanya yung oras. Halimbawa, sa isang araw, meron 1,440 minutes. Kung kukuha tayo ng 1% nun, makakakuha na tayo ng almost 15 minutes. Kaya pwede natin explain sa kanya na yung 1% lang sa isang araw na equivalent sa 15 minutes, pwede niyang isingit yung pag-aaral sa topic na gusto niyang aralin. Kaya pagka ginawa natin yun or in-explain natin sa kanya, mas ma-appreciate niya yung time management. Okay, maraming salamat doon sa tip. Si Sister Vasquez. Totoo naman na lahat tayo ay busy. Mari mong sabihin yan sa Bible study mo. Pero kung pag-iisipan mo kung gaano kahalaga yung pagbabasa ng Biblia, makakakuha ka ng panahon na kung saan hindi ka busy. Isang halimbawa, bago ka matulog sa gabi, pwede ka magbasa. At yung pagbabasa mo naman, hindi mo kailangan na buuin yung buong chapter para tapusin mo yon. O kaya naman, paggising mo ng umaga, press na press pa yung utak mo, pwede kang magbasa kahit na isa o dalawang teksto. Iyon ay makakatulong sa iyo para mag-start kang magbasa ng Biblia. Okay, marami pong salamat. Doon po sa pang-6, nahihirapan akong mag-focus at minsan hindi ko na matandaan ang binabasa ko.
O si Sister Libres. Ito, applicable ito sa akin. Parang medyo hirap nang mag-focus at madali nang malilimutin na rin. Pero makatulong sa akin yung awit 1, 2, na tumutukoy ito doon sa pagbubulay-bulay o meditation. Yung pala nakakatulong yung para mapatalas yung ating memory para matandaan at hindi ko agad malimutan yung binabasa ko kapag binubulay-bulay ko yung mga binabasa ko. Saka yung paglalaan din ko ng sapat na panahon at hindi ako nagmamadali para makakatulong din yung para hindi ko makalimutan yung binabasa ko. Saka yung isa pa, yung sa tungkol naman sa focus, pagfo-focus, yung teksto na Kawikaan 3:5-6, na bukod doon sa nananalangin ako sa Diyos na Jehovah, yun, magtiwala lang ako sa Kanya na tutulungan niya ako na makapag-isip ng malinaw at makapag-focus. Siyempre, makakatulong din yung pipili ako ng tahimik ng lugar, iwas sa mga distraction para makapag-focus ako ng gusto. Okay, marami pong salamat. Di panoorin pa po natin yung 2 minutes na video na epektibong personal na pag-aaral. Pakisuyo po. Habang mas nag-aaral ka, mas nakikilala mo si Jehovah at mas napapamahal siya sa iyo. Sabi ni Jehovah, ang mga kaisipan ninyo ay hindi ko mga kaisipan. Kaya para mas maunawaan ang kaisipan niya, kailangan nating maghukay ng malalim at ibahagi ito sa iba. Ang pag-aaral ay parang gatong na patuloy na nagpapaningas sa iyo. Hindi ako mahusay na estudyante, pero natutuhan ko kung paano mag-aral ng Biblia. Naging buhay na buhay ang Biblia sa pag-aaral sa Gilead. Kailangan talaga ang disiplina sa sarili. Ayokong pagod ako kapag nag-aaral ako ng Biblia. Kaya nag-aaral ako sa panahong relax ako. Pwedeng pagod ako sa paggawa ng ibang bagay, pero hindi sa pag-aaral ng Biblia. Nananalangin ako bago mag-aral ng Biblia. Tulungan niyo po akong maunawaan ang binabasa ko at bigyan niyo po ako ng lakas na magawa ito. May ginagamit akong mga kulay at alam ko kung para saan ang mga ito. Meron akong partikular na kulay para sa pagtulong ni Jehovah sa mga tao. Ibang kulay para sa babalang mga halimbawa at isa pang kulay para sa mga halimbawang dapat tularan. Mahalaga rin ang pagbubulay-bulay. Nakakakuha tayo ng impormasyon sa pag-aaral at tinutulungan naman tayo ng pagbubulay-bulay na isagawa iyon. Alamin ang iba pang impormasyon. Huwag lang mag-focus sa isang talata o sa isang kabanata. Sino ang nasa pangyayari, ano ang panahon, ano ang kalagayan, ilang tao ang naroon, at saka mo maiintindihan ang kahulugan ng talata. Marami pong salamat. Tumungo po tayo doon sa isang tanong. Anong mga tips sa video ang napahalagahan mo? Si Sister Michelle. Napakahalaga nung panalangin bago tayo mag-aral. Alam natin na yung Bible mahirap siyang maunawaan, pero dahil salita ito ni Jehovah, si Jehovah yung magbibigay sa atin ng karunungan para maunawaan yung kanyang salita. Okay, maraming salamat po. Gaano man po tayo kabisi, ayan, wag po nating hahayaang mahadlangan yung ating personal na study. At siguradong pagpapalain tayo ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat, Brother Tom Villavicencio, sa masiglang pagtalakay na yon sa personal study. At salamat din sa mga shinare niyong tips at mga principle. Check natin kung nag-personal study tayo ngayon sa CBS. Pakinggan natin ngayon si Brother Levi Bong Libres. Tatalakayin niya ang lesson 78 at 79 at yung mga paragraph, babasahin ni Brother Vince Daulong.
Tayo ngayon sa ating pag-aaral ng Biblia, ang ating kongregasyon, gamit ang aklat na mga aral sa Biblia. Dito po sa aral 78, tatalakayin natin. At pakisuyo natin sa pagbasa sa mga aral. Sa aral 78, si Brother Vince Daulong. Matapos bautismuhan si Jesus, nagsimula siyang mangaral. Ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Sinundan siya ng mga alagad sa paglalakbay niya sa Galilea at Judea. Nang umuwi si Jesus sa Nazaret, pumunta siya sa sinagoga. Binuksan niya ang balumbon ni Isaias at binasa ito ng malakas. Binigyan ako ni Jehova ng banal na espiritu para maipangaral ko ang mabuting balita. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kahit gusto ng mga tao na maghimala si Jesus, ang talagang dahilan kung bakit siya binigyan ng Diyos ng banal na espiritu ay para ipangaral ang mabuting balita. Pagkatapos, sinabi niya sa mga nakikinig, natupad ngayon ang hulang ito. Sumunod, pumunta si Jesus sa dagat ng Galilea at doon niya nakilala ang 4 na mangingisda na naging mga alagad niya. Niyaya niya sila, sumama kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Sila ay sina Pedro, Andres, Santiago at Juan. Agad nilang iniwan ang pangingisda at sinundan siya. Pumunta sila sa buong Galilea at nangaral tungkol sa kaharian ni Jehova. Nangaral sila sa mga sinagoga, pamilihan at mga lansangan. Sinundan sila ng marami kahit saan sila magpunta. Napabalita si Jesus sa lahat ng lugar hanggang sa Syria. Nang maglaon, binigyan ni Jesus ang ilang tagasunod niya ng kapangyarihang magpagaling ng may sakit at magpalayas ng demonyo. Ang iba naman ay sumama sa kanya sa pangangaral sa mga lungsod at nayon. May tapat na mga babaeng gaya ni na Maria Magdalena, Juana, Susana at iba pa na nag-aasikaso kay Jesus at sa mga tagasunod niya. Matapos sanayin ni Jesus sa mga alagad niya, inutusan niya silang mangaral. Habang naglalakbay sila sa buong Galilea, marami ang naging alagad at nabautismuhan. Sa dami ng gustong maging alagad ni Jesus, naikumpara niya ito sa isang bukid na malapit ng anihin. Sinabi niya, manalangin kayo kay Jehova na magpadala pa ng mga manggagawa para mag-ani. Nang maglaon, pumili siya ng 70 alagad at ipinadala sila ng dala-dalawa para mangaral sa buong Judea. Nagturo sila sa lahat ng uri ng tao tungkol sa kaharian. Pagbalik ng mga alagad, tuwang-tuwa nilang ikinuwento kay Jesus ang nangyari. Hindi na pahinto ng diablo ang pangangaral. Tiniyak ni Jesus na ipagpapatuloy ng mga alagad niya ang mahalagang gawain ito kahit nasa langit na siya. Sinabi niya sa kanila, ipangaral niyo ang mabuting balita sa buong lupa, turuan niyo ang mga tao tungkol sa salita ng Diyos at bautismuhan sila. Maraming salamat, Brother Vince, sa maliwanag na pagbasa sa aral 78. Ngayon, dadako tayo sa tanong. Ang tanong ay, anong gawain ang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad? Si Di Makali. Saan? Inatasan ni Jesus ang mga alagad na mangaral sa mga tao, gamutin ang mga may sakit at magpalayas ng demonyo. Ngunit ang pinakalayunin ni Jesus sa mga alagad niya ay ipalawak ang salita ng Diyos sa lahat ng uri ng tao. Okay, salamat. Meron pa? Sister Herotani? Sa Mateo 28:19, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na humayo at gumawa ng alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa, na binabautismohan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, at itinuturo ang lahat ng inuutos ko sa inyo, at makakasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng sistemang ito. Inatasan ni Jesus sa mga alagad niya na mangaral sa lahat ng tao, hindi lang sa mga Hudyo. Kaya naidiin dito na pambuong daigdig ang paggawa ng mga alagad ng mga Kristiyano. Ayun, salamat, no?
Doon sa ikalawang tanong, ano ang naramdaman ng mga alagad tungkol sa gawain nila? Brother Henry Flores. Kaya tunay nakikita ng utusan ni Jesus na mangaral yung kanyang 70 mga alagad. Nang sila'y bumalik, tuwang-tuwa sila na ibalita kay Jesus ang resulta ng kanilang pangangaral. Ayun, no? Pero naging smooth ba yung kanilang pangangaral? No? Meron bang balakid doon sa pangangaral nila? Palagay niyo mga kapatid. Brother Mata. Walang balakid doon kasi maging si Satanas na Diablo, hindi niya kayang pigilan yon. Kaya naging matagumpay at naging epektibong mga alagad nung panahon na yon. Ayun, no? Hindi napigilan ng Diablo. Ngayon ay may binanggit ang ating Panginoon Jesus tungkol sa aklat na Isayas. Ano? Sabi niya, binigyan ako ni Jehovah ng banal na espiritu. Ano ba ibig sabihin nun, mga kapatid? Binigyan siya ng banal na espiritu. Kinote niya sa Isayas. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin niyan? Ano yung pangunahin? Si Sister Calso po. Actually, ayaw ng mga tao maghimala si Jesus. Kaya sinabi niya, kung bakit siya binigyan ng Diyos ng banal na espiritu para ipangaral ang mabuting balita. Iyan ang gusto niyang malaman. Ayun, oo. Yun ang pangunahin talaga, ano? Yung pangangaral ng mabuting balita. Ano, mga kapatid. Ngayon ay, para sa atin, ano yung makakatulong para makapanatili tayong masigla, ano? At patuloyan yung ating ministeryo. Tulad nung nakita natin na nandiyan sa Aral 78. Sister Linda Masangkay. Malaki po yung paghingi ng banal na espiritu mula kay Jehovah dahil yun po yung tutulong kung papaano makapagbata, makapagtiis. At yun din po yung tutulong halimbawang pinag-uusig ang isa. Kaya parati po natin hingin yun kay Jehovah. Okay, salamat po. Meron pa? Sister Libres? Yung kasing inutos ni Jesus na gumawa ng mangaral at gumawa ng alagad. Hindi ito kasi madali rin, ano? Para kapag patuloy tayo magawa ito ng may kasiglahan, maganda magkaroon tayo ng regular na panalangin. At yung pangalawa, palakasin natin yung ating personal na kaugnayan kay Jehovah. At isa pa, yung nakita nating halimbawa ni Jesus sa pangangaral niya, masigasig siya, kahit na pagod siya, ay nangangaral pa rin siya. At saka dapat magkaroon din tayo ng tamang motibo para maipagpatuloy natin yung ating ministeryo, yung pag-ibig kay Jehovah at pag-ibig sa ating kapwa. Yan, salamat po. Ano? Yung binanggit sa Mateo 28:19-20, madali ba yun, mga kapatid? Binanggit ni Jesus na inuutos niya. Madali ba yun gawin? Sister Calso. May kahirapan talaga kasi ninervusin ka. Kaya ang anong kailangan natin? Manalangin tayo sa Diyos na Jehovah. Dito sa paragraph 78, sa pictures, nakita ko si ang Panginoon Jesus may kasama. Tutularan natin siya. May kasama rin tayo sa larangan para kung ano mang hindi natin alam, may alam kapatid natin. Kaya lang kung maaari, ako muna as ang kabahagi siya naman. Alternate. Oo. No? Si Sister Atamosa, salamat po sa puntong iyon.
At karagdagan pa po, hindi lang po basta pinadala ni Jesus yung mga alagad ng walang tulong, kundi sinanay po sila at ginabayan. Kaya sa atin din naman din sa ngayon, dito po natin makikita na mapapahalagahan pa rin po natin yung mga pagsasanay ni Jehovah na nilaan niya po sa mga pagpupulong. Halimbawa, naglaan po siya ng mga spiritual tools sa JW Library. Ganun din po yung spiritual school, gaya na maging mahusay sa ministeryo. Kaya magandang samantalahin po yun na anumang atas sa ibigay sa atin dahil alam natin nagliligtas buhay na gawain po ito. Yeah. Doon sa ulit sa 28:19 to 20, ano ba yung pwede ba yung pangaral lang, puro nangangaral lang tayo? Ano ba ang kailangan, ano yung diniin doon? Brother Mata. Hindi lang basta pangangaral kasi yun eh. Kumbaga, sangkot doon yung puso. Puso ng ating kausap. Arts of teaching yun, kailangan yun. So, organisational talaga siya. So, abutin natin ang puso ng ating kausap sa iba't ibang paraan para yung mga napapakinggan niya mula sa mensahe nating dala, may kakapit niya. At siya mismo ay tatalima doon sa napapakinggan niya mula sa Biblia. Kaya isang, sining ng pagtuturo galing sa organisasyon ni Jehovah. Ayun, no? Brother Nuestro. Doon sa Matthew 9:35 hanggang 38. Sa 35, sabi dito, ay lumilibit si Jesus, nagtuturo. So, nangangaral na siya niyan eh. Papatotoo na siya. Pero meron tayong makikitang isa sa mahalagang gawain ni Jesus doon sa 36. Pagkakita niya sa maraming tao. So, simultaneous to. Nangangaral si Jesus sa mga tao, kinakausap niya. Pero, nag-o-observe siya sa mga tao. Ano yung na-observean niya? Naawa siya eh. Yun yung malaking salik na dapat na nararamdaman din natin. Totoo, nagbabaye-baye tayo, kinakatok natin sila. Try natin pag-isipan ito mga kapatid. Tumayo ka dyan sa sampalok. Tignan mo yung mga tao, mga bata naglalaro. Nanay, may bit-bit na bata, may namimili sa tabi-tabi dyan. Wala silang alam eh. Wala silang alam na may mangyayari. Hindi naman sa ayaw nila sa atin eh. Pero yung damdamin yun, na kapag naramdaman natin, gumagaya tayo kay Jesus na inoobserbahan natin sila, pakikilusin tayo ng awa, na hindi na tayo nangangaral. Kaya sabi ni Jesus dito, kulang na kulang ang mga ani. Talagang dapat mas puntahan na sila, marami na tayong naiyahasik sa teritoryo, parang binhiya na ayaw ng tumubo. Kasi puro binhi na lang. Sa palayan, pag binhi ka ng binhi, hindi natutubo yun. Dapat anihin, bungkalin. Kaya hanapin na sila. Paglaan ng panahon, madamay ang awa. Para hindi man sila lahat, may makuha tayo na matutulungan sumamba kay Jehovah. Ayun, salamat po sa puntong yun. Kaya hindi lang pangaral, hindi na tayo nangangaral, kundi kailangan din ng pagtuturo. May study tayo dapat, mga kapatid. May study. Hindi lang nangangaral. Kasi ganun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ano yung matututunan natin dito tungkol kay Jehovah dito sa Aralin 78? Ano yung matututunan natin? Brother Mata? Binanggit kasi dyan na mensahe ng kaharian. So, ibig sabihin, talagang focus doon sa kaharian. Sa Jesus, nung siya'y nagtuturo, kahit anong usapin, hindi niya pinapatulan. Pang-ekonomiya, panlipunan, pansarili, hindi eh. Pangkaharian talaga siya. So, ibig sabihin, sa Jehovah ay talagang isang Diyos na organisado. Kung ano talaga ang pinakakailangan ng sangkatauhan, yun ang gusto niyang ibigay. Yeah. Brother Carlos po. Si Jehovah naman, di ba, gagamitin niya yung banal na espiritu niya para sa ganun, maipangaral mo buting balita. Ito para sa mga unbaptized publisher. Ngayon pa lamang, sikapin na nila na
sila mismo, pagpapatotoo, kahit na partner sila ng kapatid o magulang nila, dapat sila magpatotoo. No? Kasi pag silang magatubili, kasi pagkabautismo nila, gano'n pa rin gagawin eh. Baka mas pasulong na sila after baptism. Kasi nga, mangangaral pa rin sila at tiyak naman natutulungan sila ni Jehovah kung sila healing ng kanyang banal na espiritu. Yun, no? At Sister Libres, salamat po sa mahusay na punto na yon. Yun nga, natutunan ko dito na katangian ng Diyos na Jehovah, yung mahal niya lahat ng tao at gusto niya lahat maligtas, kaya nais niya mapangaralan lahat ng tao. Yung matyagarin din siya at matiisin kahit marami ang hindi nakikinig, ay nagbibigay pa rin siya ng sapat na panahon sa kanila. At makatarungan din siya. Mahal na mahal niya mga tao. No? Sister Gazelle, salamat po sa puntong yun. Mahusay na punto. Gusto po ni Jehovah na mahalin natin siya. Kaya hindi niya lang tayo basta na lang ililigtas, kundi tinutulungan niya tayo na makilala siya, yung pinadala niya ang Panginoong Jesus para higit natin siya makilala at mahalin. Ayan. Kaya dito sa Aralin 78 na to, paano ma-apply ito sa ating pamilya, sa kongregasyon, at sa ating ministeryo? Paano natin ma-apply yan? No? Yung ginawa ng ating Panginoon Jesus. Sister Lilia. Sa ministeryo, hindi madali yung gawain natin ng pangangaral ng mabuting balita. Yung pagbabalik natin sa bahay-bahay, yung paghanap natin ng mga taong interesado. Pero bakit ba natin ginagawa yun? Bukod sa utos ito ng Diyos na Jehovah, tulad din ng Diyos na Jehovah, meron tayong pagmamahal. Pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Diyos, at may awa. Kasi nakikita natin, katulad ng sinabi, napakarami pa ng aanihin, pero walang manggagawa. So kung ikaw, may panahon ka para gawin yun, bakit hindi mo gagawin kahit napakahirap? Lalo na sa panahon natin ngayon na napakainit ng panahon. Salamat sa ministeryo at sa kongregasyon naman. Kung gusto nating makibahagi at maging masigasig, sumama tayo dun sa mga masisigasig na mga kapatid, para matularan natin siya, ang ating Panginoon Jesus. Yan. Maraming salamat po sa inyong mahusay na komento dito sa Aralin 78. Ngayon, lilipat tayo dun sa Aral 79. Gumawa si Jesus ng maraming himala. Dumating si Jesus sa lupa para ipahayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Para ipakita ang gagawin ni Jesus kapag hari na siya, binigyan siya ni Jehovah ng banal na espiritu para makagawa ng mga himala. Ang lahat ng sakit ay kaya niyang pagalingin. Kahit saan siya pumunta, sinusundan siya ng mga may sakit at pinagaling niya silang lahat. Nakakita ang mga bulag, nakarinig ang mga bingi, nakalakad ang mga paralisado, at nakalaya ang mga sinapian ng demonyo. Mahawakan lang nila ang dulo ng damit niya, gumagaling na sila. Sinundan ng mga tao si Jesus kahit saan. Kahit noong gusto niyang mapag-isa, hindi itinaboy ni Jesus ang sinuman. Minsan, isang lalaking paralisado ang dinala ng mga tao sa bahay na tinutuluyan ni Jesus. Pero punong-puno ng tao ang bahay kaya hindi sila makapasok. Kaya binutas nila ang bubong at ibinaba ang lalaki kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa lalaki, "Tumayo ka at lumakad." Nang makalakad ito, humanga ang mga tao. Minsan naman, pagpasok ni Jesus sa isang nayon, may 10 lalaking ketongin sa malayo na sumisigaw, "Jesus, tulungan mo kami." Noon, ang mga ketongin ay hindi pinapayagang lumapit sa mga tao. Sinabihan ni Jesus sa mga lalaki na pumunta sa templo. Iyon kasi ang sinasabi ng kautusan ni Jehovah na dapat gawin ng mga may ketong kapag magaling na sila. Naglalakad pa lang sila papunta sa templo, gumaling na sila. Nang makita ng isa sa mga lalaking may ketong na magaling na siya, bumalik siya para magpasalamat kay Jesus at purihin ang Diyos. Sa 10 ketongin, ang isang ito lang ang nagpasalamat kay Jesus. Isang babaeng
12 taon nang may sakit ang gustong-gusto ng gumaling. Nagpunta siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang dulo ng damit nito. Gumaling siya agad. Nagtanong si Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" Takot na takot ang babae pero lumapit siya kay Jesus at sinabi ang totoo. Pinakalma ni Jesus ang babae at sinabi, "Anak, umuwi ka na at huwag nang mag-alala." Isang opisyal na ang pangalan ay Jairo ang nagmakaawa kay Jesus. "Pumunta ka sa amin, maluba ang anak ko." Pero bago pa man makarating si Jesus sa bahay ni Jairo, namatay na ang bata. Nang dumating si Jesus, nakita niyang marami ang nandoon para makiramay sa pamilya. Sinabi ni Jesus, "Huwag kayong umiyak. Natutulog lang siya." Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi, "Dalagita, bumangon ka." Agad na umupo ang bata at sinabi ni Jesus sa mga magulang na pakainin ito. Tiyak na ang saya-saya ng mga magulang niya. Maraming salamat, Brother Vince, sa inyong mahusay na pagbasa sa mga aralin 78 at 79. Ngayon dadako tayo sa tanong, bakit kayang pagalingin ni Jesus ang lahat ng klase ng sakit? Bakit kaya niyang pagalingin? Sister Maybelline? Binigyan po kasi siya ni Jehovah ng banal na spirito para magpagaling po, tsaka magbigay ng himala sa mga tao. Ayun, no? Ano pa? Meron pa kayong nakitang punto dyan? Bakit kaya niyang pagalingin? No. Si Brother Roy, Mata. Kumbaga lahat ng mga ginawa ni Jesus, example lamang yun o patikim kapag ka siya na yung namamahala sa lupa sa hinaharap. Ayun, no? Patikim. Sister Hirotani. Nang pagalingin ni Jesus ang lahat ng lumapit sa Kanya, ipinakita niya ang gagawin ng kaharian ng Diyos para sa buong mundo. At para ipakita rin ang mga gagawin ni Jesus kapag hari na siya. Ayun, tama, ano? Kasi yun ang pinaka laman nung mensahe niya, ano, ng kaharian ng Diyos. Ano? Sister Calso po. Dahil sumasa Kanya ang Diyos. Ayun, oo. Kaya kayang-kaya niyang pagalingin ito at tuparin yung nasa mensahe ng kaharian ng Diyos. Ngayon, ano ang nangyari sa anak ni Jairo? Si El? Si Jared pumunta kay Jesus at sinabi, ang anak ko ay sobrang masakit. At pumunta si Jesus sa bahay ni Jared. Pero nang pumunta si Jesus sa bahay ni Jared, namatay na ang anak niya. At ang mga tao ay umiyak. At sinabi ni Jesus, "Huwag kang umiyak." Na tumutulog siya. At sinabi siya, "Anak, bumangon ka na." At bumangon ang anak niya. Yun, ano? Katulad ng makita natin sa larawan. Ano? Yung binuhay ang anak ni Jairo. Ano? Pero kung papansinin nyo, sa Marcos 5:43, kung babasahin nyo dyan, mga kapatid, bakit paulit-ulit binilina ni Jesus si Jairo at doon sa pamilya na huwag pagsasabi kanino man yung pagbuhay sa kanyang anak? Huwag mong pagsasabi ito. Ha? Kasi pinalabas yung mga nandun sa bahay. Ang daming tao eh. Pinagtatawanan pa nga si Jesus. No? Pero pinalabas niya, natira lang yung pamilya at saka yung ilang nandun sa bahay. No? Bakit? Bakit huwag pagsasabi? Anong dahilan? Ano ba kayong naisip, mga kapatid? Si Sister Libres.
Marahil nga ayaw ni Jesus na sumikat dahil sa kanyang himala. Kundi gusto niya mapokus yung mensahe ng kaharian. Kaya nga siya nagpunta dito sa lupa para sabihin ngayon. At isa pa, yung para hindi rin maistorbo yung gawain niya dahil dadami yung mga tao at mahirapan na siyang magturo sa isang maayos na paraan. At yung para maiwasan na rin yung maagang pagtutol ng mga kaaway o pag-uusig bago pa yung takdang panahon. Ayun, ano? Salamat sa puntong yun. No? Sister Gazelle, meron kayong nakita rin? Tsaka gusto niya rin kumbinsihin ng mga tao na siya yung Mesyas, hindi siya yung Diyos. Yun, oo, tama. Ano? May binanggit din dyan, ano, na talagang ang focus ng ating Panginoon Hesus yung ipangaral yung mabuting balita, yung mensahe noon, ano. Hindi yung pasikatin yung kanyang sarili, kaya binilinan niya talaga yung pamilya ni Jairus. Doon naman sa yung 10 lalaking kitongin, ano ba yung matututunan natin doon, mga kapatid, na pinagaling ng ating Panginoon Hesus? Ano yung matututunan natin doon? Si Brother Mata? Yung 10 kitungin, iisa lang ang bumalik kay Jesus upang magpasalamat. Pinahalagahan niya ang ginawa sa kanya ni Jesus. So, ibig sabihin, may tendensya na itong isang ito, marahil na naging alagad din ni Jesus. Yun, oo. Tama, ano. Brother Tom Villavicencio? Kung mapapansin nga natin yung katangian ng ating Panginoong Hesus kasi hindi siya nagtatangi. Bagaman yung pinagaling niya, yung mga bulag, pipi, pero kung papansinin natin yung ketong, nung mga panahong yun, talagang ibinubukod yun eh. Pero pinakita doon ni Hesus na talagang siya ay hindi nagtatangi. Talagang pinagaling din niya kahit ito ay isang ketongin. Ayun. Salamat po sa puntong yun. Ngayon, ano ba yung napansin nyo sa personalidad ng ating Panginoon Hesus habang lumalapit sa Kanya yung mga may sakit, yung mga gustong gumaling? Ano yung napansin yung personalidad ng ating Panginoon Hesus, mga kapatid? Suplado ba siya? Ano ba siya? Sister Calso. Pag-ibig at awa. Yung naman sa kitungin, kautusan talaga ni Jehovah na kung sila dapat gumaling, pumunta sila lahat sa templo. Yun ang kautusan ni Jehovah, ang nasa lahat, ang templo, ang mga kitungin, para pagalingin siya. Yan, oo. At isang aral din doon, yung pagiging mapagpasalamat, sabi nga, na yung mapagpasalamat ay may pagpapala. Katulad na nabanggit kanina, naging alagad din ni Jesus yung isang kitungin na yun. Marahil, maging kasama niya sa maghahari, dahil nanampalataya yung isang kitungin na yun. Yan. At dito sa isa pang tanong, ano ang matututunan natin sa Diyos na Jehovah dito sa Aralin 79? Inatasan niya ang ating Panginoon Hesus na magpagaling na may sakit. Brother Florence? Natutunan ko dito na sa mata ni Jehovah, wala talaga siyang mapapalampas na isang tao na gusto siyang makilala. Gustong humingi ng tulong sa kanya. Halimbawa, yung Marcos 5:30, makikita natin dito yung pagkakaiba ng ama at saka ng anak. Si Jesus, hindi niya napansin may gustong magpagaling. Pero si Jehovah napansin niya. Kaya nga hinayaan niya yung babae na mahipo yung damit ni Jesus. Doon sa 30, parang sinasabi ni Jesus, doon sa sinong humipo sa akin, parang sinasabi niya, sino yung nakita ng ama ko na hindi ko nakita? So, ganun din sa atin. Pansin natin, nag-iisa tayo, hindi ako maintindihan ng mga elders, hindi ako maintindihan ng mga kapatid, pero si Jehovah, gagawa siya ng paraan. Mahal na mahal niya tayo. Yan, Hindi niya itinataboy ni Jesus at ng Diyos na Jehovah ang may interesado sa Kanya.
Maraming salamat po sa inyong mahusay na komento. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral ng Biblia gamit ang aklat na mga aral sa Biblia. Maraming salamat din, Brother Bong Libres, sa masayang pagtalakay na yon sa CBS. At salamat din, nakita natin na talagang nag-personal study tayo mga kapatid doon sa 2 lessons na yon. Mahal natin si Jehovah, masaya tayo, dami nating natutunan. Pero kayo mga kapatid, ano yung gusto nyo pang i-personal study? Ano yung gusto nyo pang i-komento doon sa mga programa ngayong gabi? Ano pa yung mga na-appreciate natin? Sister CK Quiñones, sa bandang likuran, pakisuyo. Nagustuhan ko po yung part na pagkakaroon ng epektibong pag-aaral ng Biblia kahit may hadlang. Nabigyan pansin yung pagbubulay-bulay. Kasi yung pag-aaral na yon, wala ring kabuluhan kung wala rin tayong panahon na pagbubulay-bulay. Yung pagbubulay-bulay na yon ay yung paghinto saglit, then mag-iisip tayo kung paano natin lugod si Jehovah, ano ba ang tinuturo nito sa atin. At para hindi tayo mahirapan kung ano ba talaga ang bubulay-bulayin natin, lagi natin tandaan na yung tungkol sa Diyos sa Jehovah at sa kanyang anak na si Jesus Christ, ang siyang pinakamagandang paksa para bulay-bulayin. Salamat, na-appreciate natin yan. Brother Odi Belmonte sa gilid, sa gitna, pakisuyo. Kung paanong si Jesus yung nasa lupa siya, nagpagaling siya ng may sakit, nagpakain po ng mga nagugutom at bumuhay ng patay. Mga halimbawa lang ito na mangyayari sa hinaharap. Kaya kung sa ngayon nabubuhay tayo sa mga punong-puno ng problema, isipin natin na hindi to permanente dahil ang tunay na buhay nasa hinaharap pa. Magandang mindset yun. Sister Mary Ann Charis, sa right side, Brother Olo. Ayan. Kaya natutunan ko po ngayong gabi yung kahalagahan ng kalidad ng personal study. Isa sa mga kapatid ang nagpatibay sa akin kung gaano kahalaga ang input para meron kang output. Hindi ko lang ito nagamit, itong input na to sa ministry na kumbaga kailangan prepared ka, talagang bigyan mo ng pansin yung pag-prepare bago sa ministry. Nagamit ko din yung input na to sa bilang magulang. Kasi mahalaga ang input bilang magulang, syempre, para may maituro ka sa mga bata at kahit sa pamilya mo, sa mga tao. At napakahalaga talaga nung personal study na talagang binubulay-bulay. Salamat, Sister Cheryl. Sana makilala namin yung kapatid na yun para higit na mapalapit kay Jehovah. Ano pa mga pwede natin komento? Brother Erwin Francisco, sa bandang gitna. Pakisuyo. Lalo kong napahalagahan yung gawaing pangaral dito sa aral 1879. Hindi lang natin siya ginagawa dahil sa obligation. Ginagawa natin siya dahil mahal natin lahat ng uri ng tao at higit ang Diyos na Jehovah. Salamat mga kapatid. Salamat sa inyong mga nakapagpatibay ng mga komento. Next week kaya, ano yung mga tatalakayin natin? Next week, alamin natin, bakit kaya tayo masaya na si Jehovah ang Diyos natin? Ano kaya yung pwede nating laging ipakipag-usap kay Jehovah? Okay, next week, abangan natin yung magagandang mga punto na yan. Salamat muli mga kapatid, mga Bible study at mga bisita sa pag-attend ngayong gabi. Next week, invited ulit tayo para makapakinig ng mga Bible-based na mga punto. Angkop na sarahan natin ang pagpupulong. Purihin natin si Jehovah. Mga kapatid, excited na ba kayo sa convention ngayong taon? Meron tayong pribileyo ngayong gabi mapakinggan, kantahin yung kakantahin natin sa convention ngayong taon. Hindi natin aawitin yung awit 70. Aawitin natin awit 163. Ang pamagat, maligaya ang nakakakita. Halaw sa Mateo 13:16. Para alam natin ano yung kakantahin natin ngayong convention. Pakisuyo, tayo. Awitin natin yung regalong awit ni Jehovah. Pakisuyo sa awit.